Okay, sa ikalawang bahagi po ng ating programa, makakausap po natin si Attorney Don Tamayo, Attorney 5 ng Legal Division, Regional Adjudication Branch 3 ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. At pag-uusapan po natin itong karugtong ng naging paksa natin last Saturday, kung kayo po ay sumubaybay para po doon sa mga regular listeners ng Usap-Usapan. Kung matatandaan nyo po ay nag-discuss po ang HSAC ng Provisional and Special Remedies sa HSAC. At yung unang bahagi po ay naitalakay na. Ngayon naman po yung part 2. So para po doon sa mga interesadong malaman itong karugtong ng ating naging paksa, ay makakausap po natin live via Viber naman si Attorney Don Tamayo. Magandang umaga po, Attorney Don. Good morning din po, Ma'am Bea, and kay Sir Win po, sa kay Ma'am Ben. Yes. At saka sa mga commissioners po namin, magandang umaga. Saka sa mga nanonood, nakikinig po. Okay. Ayun. Thank you po, Attorney Don, sa pag-guest sa aming program. At yun na nga po, nabanggit ko po kanina na ito po, itong paksa natin ay pagpapatuloy po doon sa part 1 ng Provisional and Special Remedies ng HSAC. So dahil ito pong topic na to ay nagbabalik, Attorney Don, baka pwede nyo naman po kaming bigyan ng quick refresher para ipaliwanag ulit. Ano po yung ibig sabihin ng Provisional and Special Remedies ng HSAC? Buti po, magandang topic po to. Bukod po kasi sa mga main case o yung ipinail ng mga ating mga complainant, ito po yung mga remedyo na pwede po nilang i-file po sa atin. Or kami naman din po pwedeng mag-motu proprio. Ibig sabihin, pwede po naming base sa amin na remedyo po sa pag-conduct ng hearing tsaka sa mga rights na pwede nilang ma-avail bilang karapatan po nila. Nabanggit nung unang usapan po yung preliminary injunction. Yun nga yung pagpapahinto o kaya pagbigyan sila, halimbawa yung makapasok sa gate yung isang nakabili ng lote para makapagpatayo ng bahay na pinipigilan ng developer o ng kanyang homeowners association. Yung inspection of books po, at saka yung, eto na po, yung tatalakayin po natin, yung direct contempt, indirect contempt, saka yung execution po ng conciliation proceeding ng Department of Human Settlement and Urban Development. Nabanggit din po last week yung management committee, no, Attorney? Apa, nabanggit po. Ayun, so yun po yung ating mga nabanggit na last week. Ngayon naman po, simulan natin yung diskusyon sa pagpapaliwanag, Attorney, kung ano po ba itong ibig sabihin ng contempt o held in contempt, Attorney? Ito pong contempt, ang pangunahing kagustuhan po ng ating commission po, pati na ng mga korte, kasi alam naman po natin na quasi-judicial po ang Human Settlement Adjudication Commission, para mapanatili po yung pagpapatupad ng administrasyon ng hustisya o yung tinatawag natin sa English na Administration of Justice. Kasi alam niyo naman po, medyo magulo kapag wala sa kaayusan yung pag-conduct po natin o yung proseso ng paglilitis po natin. Nahati po ito sa dalawa, yung direct contempt saka indirect contempt. Ito naman po nakakalungkot pag yung direct contempt po ang nangyayari sa harapan po ng ating mga adjudicator po. At saka ng mga commissioner, yung commission po. Pero ilalagay naman po namin lagi sa isip namin na kaya nga po nag-file ng mga kaso to dahil hindi na sila magkasundo sa level po nila. Pero hindi kasi maiwasan po pag minsan na meron po silang nagiging hindi po sila sumusunod sa rules, nagiging may disrespect po sila, nakakagawa sila ng mga offensive acts towards po sa adjudicator natin o kaya sa mga staff po natin. Pag minsan ayaw po nilang manumpa sa harapan ng
hukom o kaming mga adjudicator po o yung mga adjudicator at saka sa mga katulad ng mga bagay po na yun. Pag minsan nakakalungkot isipin po kasi na alam niyo naman po ang linilitis po natin ay mga away magkakapitbahay ng homeowners association. Sa kalimitan nga po yung refund sa sobrang pagiging emosyon ng mga kababayan po natin na nagpa-file po sa atin, naiipon na po yung galit. Nakakapagsalita po sila pag minsan ng hindi maganda sa harapan po ng mga hukom po na. Linalagay naman po natin sa isip naman natin na kailangan pong pagbigyan po sila para makamtan nila yung magandang hustisya para sa kanila po. Meron naman tayong yan po yung direct contempt. Okay, direct contempt. Apo. Yung indirect contempt naman po kailangan i-file. Kailangan i-file po as petition. Ang mga grounds po, basehan po nito ay mga sumusunod po, no? Kahin ko lang po. Disobedience or a resistance to a lawful disobedience or resistance to a lawful writ po. Yun po yung mga kautusan na ng commission po o ng adjudicator. Yung katulad ng writ of execution, writ of preliminary injunction, at saka yung proseso po, process. O kaya yung mga linalabas po naming order or judgment, yung mga decision na po. O kaya pag meron po kasi kaming linalabas na mga order na kailangan sundin para sa ikakaayos po ng proseso po. Nandiyan din po yung hindi sila sumusunod sa ejectment. Nandiyan po yung sa summon pa lang ayaw nilang i-receive. Although alam naman natin na pag sinervyan ng process server namin saka ng sheriff natin, medyo hindi maganda yung pakikitungo pa po nila sa staff po ng ating opisina. Pangalawa po sa indirect contempt na basihan ay yung abuse or unlawful interference with the process or proceeding. Ano po ba to? Pag minsan abuse. Medyo hindi magandang salita po yung abusado po. Minamaliit nila kung ano-ano sinasabi po sa mga adjudicator natin, sa commission o sa institution mismo po, yung HSAC. Yun nga po, nasabi ko naman na mahaba po ang pasensya naman ng opisina po. Sobrang haba po. Nalulungkot po kaming magpataw ng mga direct contempt at saka indirect contempt. Pangatlo po, improper conduct. Naghihiring po, naglilitis po tayo, nagbibista tayo. Imbis na makinig po sila, nag-iingay po. Alam naman natin na pag minsan yung homeowners association, grupo po sila. Yes. Nagpaparinig po. Hindi po magandang pag-uugali po yun sa harap po ng adjudicator at saka ng mga commissioner po natin. Yun nga po yung sinabi ko kanina, yung pang-apat po natin, representing as attorney or officer. Yan po, medyo hindi po maganda talaga yan kasi nasisira po ang pangalan ng commission. Hindi naman po talaga siya adjudicator o staff po ng officer at staff po ng commission po. Para palang scam ito, no, attorney? Representing as attorney kahit hindi naman po siya, no? Parang... May mga... Madalang lang naman po. Madalang pero lang. Okay. Apo, yun nga po, nasabi ko nga po na pag minsan kasi emotional na po yung mga grupo po natin. Kaya nangyayari po yan. Okay. Tapos yung failure to obey subpoena, yun po yung nasabi ko kanina na yung kapag sinaserve po ng mga process server at mga sheriff po natin, alam naman natin na nandun po sila nakatira, ayaw po nilang i-receive. At lantaran po yung yung hindi nila pagkilala sa jurisdiction po ng HSAC, pwede po silang mapaila ng indirect contempt po. Ito po, yung pinakamaganda yung panghuli po, recovery or attempting to recover without any authority, a person, or property. Yan po yung pang-anim. Meron palang ganon kapag kunyari magka-claim na may authority para anuhin yung property pero wala naman palang authority. Yan yung isang kaso under indirect
indirect contempt po, no, attorney? Apo, dalawang bagay po to. Okay. Ito po yung sa writ of ito yung madalas po na ipinapile. Mm. Pero hindi naman ganun karami po. Okay. Ito po yung may decision na yung opisina po natin, yung commission po natin, ayaw pong sumunod. Halimbawa, nag-issue po tayo ng preliminary injunction. Ibig sabihin, ihinto nyo yan, yung pagpigil nyo na makapasok ng isang buyer sa loob ng subdivision dahil, halimbawa, yung homeowners association, ayaw siyang papasukin sa kadahilan ng hindi po natin alam na wala naman sa grounds at nakakuha na siya ng kautusan na pwede na siya magtayo ng bahay sa pagpipigil nila. Pwede po silang kasuhan ng indirect contempt. Okay. O kaya inutusan po natin na ibigay yung titulo, inutusan natin yung developer na yun sa desisyon na ibigay yung titulo, nasa kanila naman po, nagdadahilan po, pwede po silang makasuhan ng indirect contempt. Ngayon po, ang indirect contempt po may parusa. Okay. Ano po mga punishment, sir? Not more than 30,000 po ang parusa o pagkabilanggo Okay. ng hindi lalagpas sa 6 na buwan or parehas po. Pag ginawa ang indirect contempt sa commission, ibig sabihin sa proceeding po ng ating mga commissioner. Pero kapag ginawa po yan sa regional level, nasa 5,000 lang po, hindi po dapat lumagpas sa 5,000 ang pagpataw po ng kaparusahan o pagkakulong ng hindi lalagpas sa 1 buwan po. Okay. So, yung punishment, attorney, is, tama po ba, 30,000, not more than 30,000? Apo, kapag sa commission level po. Commission level. Tapos, pwede rin pong 6 months na pagkabilanggo. Apo. Okay. Ayun. So, eto naman po, attorney, nalilift po ba yung order of contempt? At kung oo, sa alin na mga pagkakataon? Ano po yung mga pagkakataon na pwede siyang malift? Nalilift po siya. Sa regional level po, kapag nag-issue ng order po ang regional adjudicator na contempt po yung isang tao, either direct or indirect po, pwede po siyang mag-apila sa commission level. At saka kung nasa discretion din po naman ng adjudicator na ilip po, kung halimbawa, kung familiar po kayo yung sa nangyayari po sa Congress, sa Senado po natin, no? Yung pag ayaw sumagot ng tama o kaya alam na nagsisinungaling, ayaw magbigay ng tamang impormasyon. Ang basihan po ng pagpapakulong po nila sa kulungan po sa loob ng Kongreso o Senado ay contempt po dahil hindi nila nirespeto. Pero kapag naman po binigay nila yung impormasyon, linilift po. Yun po yung isang ayun halimbawa naman po pala. So pag obedient din eventually, doon yung mga pagkakataon na pwede nating i-lift yung contempt. Apo. Apo. Okay, attorney, ano naman po itong enforcement or execution of compromise agreements na in-execute po ng parties in conciliation proceedings before DHSUD, yung DSUD po, At attorney? po yung sa department, nakahiwalay po kasi ang human settlement adjudication nung ginawa po yung Republic Act 11201. Ibig sabihin, nagkaroon na po tayo ng department. Yung conciliation po, pinapatawag po yung dalawang parties at doon hinihikayat silang magkasundo. Okay. Ang mga kaso po doon kasi, tungkol sa mga technical at saka sa homeowners association po, which is jurisdiction din naman ng HSAC po. Opo. Pero entitled kasi silang mag-conduct rin ng conciliation doon. Ibig sabihin, mag-usap po sila, kung magkaka-agree po sila, dapat ilagay po nila sa papel o reduce in writing kung ano yung mapag-agreehan po nila. Pero dapat hindi po labag sa batas kung ano yung mapagkasunduan po nila. Yan po kapag yan napirmahan po nila sa harapan po ng conciliator, executory po siya. Ibig sabihin, hindi siya appealable. Nagiging party po siya na maging dapat ma-enforce na po. So, ibig sabihin, pag executory, hindi na pwedeng yung i-appeal.
Opo. So yan na siya, hindi na siya dapat at saka ito po ay dapat hindi rin labag sa batas, ano, attorney, sabi nyo? Yes, ma'am. Opo. Kasi may mga kino-compromise na hindi naman kasama yung proper party o real party in interest. Kino-compromise. Halimbawa, ang usapin tungkol po sa Homeowners Association, yung open space, may isang nagreklamo, nakatira, yung isa naman lumalabag sa patakaran, nagtayo ng establishmento sa open space. Ang file lang ng complaint, yung isang, isang may bahay lang po ron. Hindi niya in-implead yung Homeowners Association. So, may butas po tayo ron. Kailangan po nating isama yung asosasyon po mismo. Okay. So, kailangan laging may consultation sa ating mga homeowners, ano po? Opo. Yes? Yes po. Ma'am Go ahead. Thea, banggitin ko lang po yung executory nature Sige po. ng ng compromise ng conciliation proceeding po. Ito bagong-bagong kaso po. August 4, 2020. GR number 219431. Kasi napaka-importante po nito. Madalas pong nagko-compromise. Nagpapasalamat nga po kami sa Region 3 dahil yung mga malalaking developer po hindi ko nababanggit pangalan. Madalas po ang compromise po nila at pag-refund. Isang malaking developer po yun na nakakatuwa naman po. Inaamin nila na may pagkakamali sila. Okay. Kaya panay po ang refund. At saka yung maliliit din po mga developer doon, madalas pong mag-refund. Okay. Ito binabanggit po sa kasong to sa spouses Roberto versus Soriano. In the Asile decision dated December 2, 2013, the Court of Appeals held that a compromise agreement, once approved by final order of a court of competent jurisdiction, is final and executory. It has the force of law and is conclusive between the parties. Okay. Thus, it became a judgment subject to execution in accordance with the rules of court. Okay. Kaya may basihan po talaga na final po ang compromise. At ito nga po pala, yung binanggit nating execution, nabanggit po yung sa disud pong level yun. Okay. Yung sa atin po kasi, ina-encourage talaga natin kapag nagpapile po sila ng kaso sa atin, yung una kagad ginagawa po natin preliminary conference, ipepresenta po nila yung mga katibayan nila, mga ebidensya. Kasunod po nun mediation. Okay. Yun, sa mediation po, pag nakapile po sa HSAC, ina-engganyo po natin na baka sakaling magkasundo. Which is pinipilit po natin. Kasi alam naman po namin na, alam po ng commission at saka ng adjudication, ng region po na away magkapit-bahay po pag minsan, naggugrupo-grupo. Nalulungkot po kami. Kaya mas pinipilit po namin kapag Homeowners Association dispute na kung hanggat maaari magkasundo po. Yes, so yun nakikita po natin dyan na attorney yung kahalagahan po ng compromise. Naku, wala na po tayong oras, attorney. So final message na lang po sa ating mga tagapakinig. Ay, malaki po ang pasasalamat po ng commission po at saka ng regional branch po namin. Mayroon po kaming 16 na branches po sa buong Pilipinas na laging nandito po para mag-administer ng justice po. Papasalamat po kami sa usap-usapan saka sa Radyo Pilipinas. Patuloy niyo po kami nagiging suki. Nalalaman po ng publiko na meron po sila pwedeng dulugan. Saka pag formal na kaso sa amin po, nandiyan po ang department na malaking tulong po yan. Marami pong natutulungan dahil sa compromise agreement, lalo na yung mga usaping technical sa pagtatayo po ng subdivision saka ng mga condominium. Nare-remedyohan po kagad. At na babalaan natin din yung mga hindi matitinong developer na nandito po tayo. Meron pong hahabol sa kanila kapag may mga kamalian po sila. Muli po, nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas, sa ating mga commissioner po. Maganda na po ang takbo ng pag-administer po ng justice ng Human Settlement Adjudication Commission. Nagkakaroon na po ng magandang patutunguhan po dahil updated na po ang mga kaso natin
At ang reversal rate po, no, yung ating mga nai-dedesisyon ng kaso sa Court of Appeals, napakataas po. Ibig sabihin, talagang Effective. maganda, effective po. Yes. Thank you so much, Attorney Don Tamayo, sa uulitin po. Walang anuman po. Merry Christmas po. Merry Christmas, Attorney. Merry Christmas. Okay, ayan po si Attorney Don Tamayo, Attorney 5, Legal Division ng Regional Adjudication Branch 3, Human Settlements Adjudication Commission o HSAC.